sila ate na tanungin natin may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito mag-comment kayo ng naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright, ito mga tay, mag-reaction tayo for today. Part 2 reaction natin dahil na-reaction na natin mga tangay yung part 1 doon sa ng isang basher ng isang babae kay Diwata sa pagkain. At dito mga tangay, sinagot nga ni Diwata yung paratang ng basher. At ito mga tangay, malalaman natin yung kasagutan ni Diwata. At dito mga tangay, panuorin natin at gawa natin ng reaction. Samahan niyo ako mga tangay. Tara mga tangay. Hello guys, ayan, nandito ako sa pwesto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita. Alright, dito, nagbati siya sa mga fans niya. At ito ay updates para dito sagutin. At so may nilakad siya. At kararating niya lang, kauwi niya lang sa pwesto niya mga time. So nakita natin napaka-busy talaga ni Diwata, di ba mga tangay? So dito ay bilang paglilinaw na lang din mga tangay, siyempre sinisiraan yung kanyang negosyo, yung pagkain, di ba mga tangay? So kailangan niya rin protektahan ito mga tangay. Tuloy natin. Kasi akong may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually nung kumain siya dito. Alright, so si Diwata na mismo, napanood ni Diwata yung babaeng talak ng talak. At dito nabanggit din ni Diwata na kumain dyan yung babae na basher mga tayo. Tuloy natin. Wala ako, tapos ang sinasabi niya wala daw lasa yung pagkain. Ito. Alright, so ito alam na rin ni Diwata. So nabanggit, ibig sabihin napanood ni Diwata dahil nabanggit ni Diwata na walang lasa yung pagkain, yung pagkain na mino nila Diwata. Dito mga tangay, maganda na rin to habang maaga pa lang, maaga na paglilinaw ni Diwata at pagsagot, hindi to pag rebut sa babae ng basher. So normal lang mga tayo dahil si Diwata ay sanay na ito sa kaguluhan, di ba? Bago natin siya nakilala ay nanggaling na sa kaguluhan, di ba? May nireaksyonan ako, nagkaroon na may nabuhay na kaso niya, di ba matay? So normal lang ito sagutin ni Diwata. Siyempre negosyo niya, kailangan niya protektahan niya nito matay. So ibig sabihin napanood niya ito at ito tuloy natin. Matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Alright, yan isang reaksyonan ko mga tangay sa babae at girl. So dito si Diwata na mismo nagsabi na kung hindi niya nagustuhan, hindi siya pinipilit ni Diwata. Hindi naman pinipilit yung ayaw pumunta sa lugar ni Diwata. Dahil street food yan, dahil pangmasa yung kanyang pagkain. Kung mayaman ka isang tao, mga tangay, kung hindi mo gusto yung lugar, yung venue, di ba? Open para sa pangmasa mga tangay. Di ba? Ay hindi pinipilit. Di ba? Hindi pinipilit ni Diwata na kung ayaw mong pumunta at pilitin kung magkain sa kanyang parisan, 'di ba mga tangay? So dito mga tangay, do sa reaction ko mga tangay, nakuha ko ang punto niya, doon lang siya galit sa staff ni Diwata, 'di ba? Ang question lang dito, bakit ginamay niya yung pagkain na negosyo ni Diwata, 'di ba, na walang lasa? Ang niya lang, yung galit niya lang ay doon sa staff sa pag-entertain, pag-pila ng mahaba, di ba mga tangay? So walang VIP mga tangay. Bakita naman natin sa mga vlogs ng mga vlogger, si Diwata walang hinto mag-guide sa kanyang negosyo, di ba mga tangay? So dito mga tangay, tuloy natin. Balik, wag mo kaya recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang nanaayon sa kanilang nararamdaman para maging fair lang tayo. So dito mga tangay, so si Diwata nag-action at
mag-ano siya, magtanong, review sa kumakain. At dito live na live, at hindi niya ito ay diretsahan at tanungin yung customer na kumakain dyan. Para paglilinaw na rin, siyempre mahatangay. Siyempre kailangan niya rin protektahan yung kanyang negosyo, di ba mga? So tanungin ni Diwata yung kumakain na dyan para malinawan ang lahat kasi itong babae nagpapapansin, sabi nga ni Diwata, kuda ng kuda, di ba? Kuda na sa social media. Pwede niya naman i-PM si Diwata in private, but ganun yung pero ito nagkakalat siya sa SOCMED para siraan si Diwata, di ba? Ay, ang concern niya lang doon sa staff. Bakit doon sa pagkain? Una-una pa lang, di ba mga tangay? Kung mayaman siya, bakit hindi siya kung ayaw niya, nag-try siya. So kung nag-try siya, daming kuda, pwede naman siya manahimik, di ba mga tangay? But ito mga tangay, pagtanong ni Diwata sa ibang customer, ito mga tangay, in-interview niya, makababayan natin mahirap, di ba? Mga sanay sa street food, ito mga tangay. So andito sila ate, tatanungin natin may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito mag-comment kayo ng naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Ito matay, hindi niya inutusan yung tao in-interview, tuturuan. Basta naaayon lang sa lasa na aktual, mga tangay, di ba? Walang diretso ang tanong to sa customer. Masarap, di ba? Dito na mismo nagsabi yung babae, masarap. At malaking bagay na nakita nila si Diwata. Di ba mga tayo, nakita nila si Diwata. So, hindi lang ito isa yung na-interview ni Diwata. Dahil sila enjoy na enjoy. Tiyan nyo yung lugar mga tangay. Wala nga silang tent. Open na open yung lugar nila. Di ba mga tangay? Lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po. Crispy po, tas masarap po. Masarap sabi ni ito. Yung puro malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. So Ayan. dito mga tangay, in-interview pangalawang suki. Malaman, masarap. Pag-interview, diretso ang tanong ni Diwata, di ba mga tangay? So, ito nag-enjoy. Ang lugar nila, walang atip, mga tangay. So, nag-enjoy sila. Ay talagang street food, pangmasa talaga mga tangay. Pero yung chicken joy ni Diwata ay same sa sa mga food sa kinakainan ng mayayaman yan mga tangay. At nareaksyonan ko rin yan, nabanggit doon sa pag-vlog sa isang vlogger at na-collaboration si Alex Gonzaga ay nakamarinate yan. Paano? Nakambabad yan isang gabi. Paano nagkaroon na hindi walang lasa mga tanga, di ba? So hindi na pwede yun out of yung topic sa kung malaman niya pa yung secret menu, paano discardin nila Diwata. Hindi na pwede yun, sagutin nila Diwata kasi hindi naman sila hindi naman sila kung ayaw nila talaga sa produkto ni Diwata, 'di ba? Normal 'yan. Ay sikat si Diwata. Normal 'yan, mayroong sisira sa kanyang negosyo, 'di ba mga tayo? Hindi na pwedeng magpaliwanag kung anong menu. Siyempre secret na 'yon. Siyempre mga tayo, secret na 'yon menu ni Diwata na 'yon. So tuloy natin mga tayo. Kayo kuya. Siyempre, super, sulit. Ayan, overload ka lang ate. Sobrang sarap. Kaya, Dito na si ate, si kuya, sobrang sarap daw mga tayo. Kasi mayroon special na treatment dyan sila. Diwata, ito ay minarinate. Hindi lang basta-basta yan mga takay. Siyempre may secret menu yan sila Diwata. Kitang-kita naman natin kay ma'am, di ba? Enjoy na enjoy nila. At least yung mga babae natin, yung dati na hindi nagkabanding yung pamilya, nakita ko dito mga tayo sa mga vlogs ay karoon sila ng time sa sarili nila, pamilya nila, i-treat yung kanilang pamilya mga tangay, di ba? Nang dahil kay Diwata dito sa Paris overload niya, di ba tayo? At free drinks, di ba mga tayo? Pangmasa talaga mga tangay.
Tuloy natin. Walang katotohanan sinasabi nila. Di ba? Si ate na mismo nag-depend. Walang katotohanan ang sinasabi nila. So, galing ayos to may si ate. Oh, na dinipins niya si Diwata, no? May mga estudyante pa. Di ba mga tay? Di ba? Tsaka yung chicken overload o chicken joy ay kapag hindi maubos, pwede i-take out mga tay. Lahat. Yung pares overload, kung ano-ano, kung hindi maubos, pwede i-take out. Binabalot ng staff ni Diwata. Mga tay. Diba? Pwede idalahin sa bahay. Affordable pa siya for 100. Di ba? Affordable pa siya for 100. Oh, ayan na, hindi ito scripted. So, ate ha, Sabi na nga ni Diwata, ayan ha, hindi scripted. Bigla ang interview sa mga customer, mga tayo ni Diwata. Yan ay paglilinaw ha. Para malinawan lahat ng mga utak ng mga baser ng mga talangka. Yung naiinggit na mayroon umaangat, mayroon naman humihila pababa. 'Di ba mga tangay? Dapat suportahan na lang, 'di ba mga tangay? Dahil si Diwata ay tumutulong lang sa ating mga babayan magpakain, magbigay ng inspirasyon paano siya lumaban mula sa lugmok hanggang umangat. Nag-advise si Diwata, lahat maraming mga short video, nakakatuwa yung advice ni Diwata, mga tangay. 'Di ba? 'Di ba? silang nagsabi, isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama, so 5. Si ate lang yun, nagreklamo. Pero natanong ni Diwata, mga tangay, tatlo na nagdepensa sa kanya, mga tangay. So, ibig sabihin, 'di ba? Alam na this, 'di ba? Yung isang baser na yun, siyempre, hindi, opinion niya yun. Siyempre, panglasa niya yun, pangmayaman yung lasa niya eh. And dito sa parisan ni Diwata, palagi ko sinasabi, pangmasa nga, pangmahirap. At nagbigay ng busog-lusog yung ano ni Diwata, yung parisan sa ating mga babayan, di ba? 1 versus 5, so hindi ako maniniwala sa itong Alright, 5 pala na interview niya. 1 versus 5 nga sa basher. So, dito, sino panalo, mga tangay? 'Di ba? rin ako sa nakakarami. So yun lang ate ha. Kung hindi ka Normal, doon talaga, babase, kahit sino man ba naman, mga tangay, babase sa maraming boto kaysa isang boto. Siyempre yung isang boto na yun, nandoon na, halo-halo na yun, paninira at inggit at puot. Doon lang pala siya may galit sa staff pag-approach, pag-entertain. Bakit niya dinama yung negosyo ni Diwata? Questionable doon, mga tayo, di ba? Negosyo yan. Dapat ikatuwa niya, mayroon inspiration yung ating mapabayan, dinadalo, pangtanggal stress level, galing sa trabaho. Uy, punta tayo la Diwata, pantanggal pagod nila yan, mga tayo, para mag-enjoy. Di ba? nasarapan, ewan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Honest review yon sa akin, sa sarili niya. Yung ano niya, tanong niya sa sarili niya, sa kanya yon. Sa akin, dapat nagtikim siya at may nag-interview sa kanya para matanong siya bakit walang lasa, di ba? Siyempre, normal yun, ididepensa niya yung sarili niya, siya yun. Ha? Kaya nagtatanong si Diwata, bakit ganong interview niya sa sarili niya? Siyempre, sarili niya yun, mga tangay. Siyempre, ipagtanggal niya sa sarili niya. Siyempre, ipagtanggol din ng sarili ni Diwata yung negosyo niya, pagkain niya. Siyempre, negosyo niya yan eh. Diyan siya nagbibigay ng pasweldo sa mga staff niya. O, di ba? Ganun lang yan, mga tangay. Idipinsan ni Diwata yung negosyo niya, yung basher, ididipinsan niya rin sarili. Siyempre, may panininang puri, may paninirang negosyo, may inggit na pakiramdam, di ba, mga tangay, kay Diwata, di ba? Diba? So, si Diwata, lumalaban ng patas. Nagbibigay ng inspirasyon yung ano niya, pagkain, nagbibigay ng busog, di ba? Only rice, saan ka nakakita? Siyempre, dudumogin na yan ng ating mababayan, yung mga Pilipino kasi, mga tangay, mga babayan natin, mahilig sa only rice. At last,
free drinks. O, kasi yan ang dinudumog mga tangay. Ang galing niya ni Diwata. Siyempre, business strategy. Di ba mga tangay? At dito may mga buzzer strategy din yan para masira yung negosyo ni Diwata. Kaya nandito kami mga reactor mag-react dahil wala na sa tama eh. Di ba? Naghihimok para dumami ang buzzer. Kapag hindi ito sinupalpal ni Diwata, tuloy-tuloy ito matay. Hindi kami pinapansin ni Diwata. Banat ng banat, pupunta-punta yan dyan. Parang marites, mga tangay. O, ganito. Ay, hindi rin masarap. Ganun yan. Kaya kailangan maging mahigpit din ni Diwata yung pag-video sa mga pagkain, maging awareness, makaroon ng security guard. Mga tayo, siyempre, hindi na safe. May makakaroon na ng buzzer, mga tayo na pangit na pag-ugali ng di ba mga tayo? Tuloy natin. Dito kuya, kumusta naman? Anong masasabi mo kasi may nag-vlog na wala daw lasa? Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman. Ayan, riders. Yan, riders. So, kung 100 ang pera niya mga tayo, pasok sa criteria niya, pwede siya kumain dito sa Diwata Paris Overload. May free drinks. Isang rider si kuya. Di busog si kuya, kaysa doon siya magkain sa hindi street food na hindi naman sakto sa budget niya. Kasi ito matay, sakto sa budget ito sa ating mababayan, yung 100 pesos at free drinks, may pantulak na, di ba matay? May unli rice pa. Saan ka pa? Kay Diwata ka na, Paris Overload ka na kumain mga tangay. Di ba? Tuloy natin. May lasa, ibig sabihin. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi napanood ko yung talaka ng talak. Actually, hindi naman din kita kilala. Talak ng talak. Totoo yan mga tayo. Doon sa unang reaction ko. Actually, lang hiniwalay ko lang. Part 1 yon, ito part 2. So, dito napanood din talaga ni Diwata at talak ng talak talaga mga tangay. Talak ng talak siya. Yun pala, pinakahuli, binawi niya. May sama lang loob siya sa staff ni Diwata pag-entertain at pagpila niya ng 1 or 2 hours mga tangay. Kaso lang, mali nga lang doon, paul siya doon. Siniraan niya yung pagkain ni Diwata, walang lasa daw. Mga tangay. Bakit di siya bumalik ulit para tikman niya ulit kung anong lasa? Di ba mga tangay? Di ba? Sarapan lahat, sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, karating ko lang sa tindahan ko. So yun, kaya doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung yung... Believe din ako dito kay Diwata, imbis magalit siya, magalit siya mga tayo, pagalitan niya yung buzzer niya, hindi. Dinaan niya sa magandang proseso na nagtanong siya, di ba mga tayo, nagtanong siya, imbis niya pagalitan para malaman yung pulso, di ba? Ay kung doon sa interview niya pa lang na walang lasa, siyempre, talo na, lamang na si ate. So, lamang, 5 dito sa interview at si ate lang nag-isa. So, ibig sabihin, talo siya, di ba mga tayo? At believe ako dito kay Diwata na imbis magalit, magmura, ay ina-advise niya, di ba mga tayo, si ate. Tinda ko kasi imagine mo, hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa. Yun nga lang siguro, baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo. Yun, sabi ko mga tanga, yan, si Diwata na mismo. Baka hindi mo lang nagustuhan dahil yung panglasa niya mga tayo, pang mayaman. Kasi dito sa Diwata Paris Overload, pang mahirap ito. Pang mahirap na lasa. Di ba? Mga tangay, baka yung gusto niya malasaan pang mayaman. Iba-iba yung timplada ng isang tao. Di ba? Di ba mga tangay? Iba-iba yung timplada natin. Iba-iba yung timplada ng mga Paris ganito. Ang daming mga Paris dyan sa paligid ni Diwata. Bakit siya ang dinudumog? Dahil may isang strategy si Diwata. Unli rice, yan ang isang sa Pinoy, yung mahilig sa kanin, at free drinks. Saan ka pa dyan? 100 pesos. May unli rice, free drinks. Saan ka makikita dyan na parisan? Ha? Mga tanga. Dahil, affordable sa Pilipino, mahirap yung panlasa at pagkain sa parisan
ni Diwata. Ay si Ate Girl na basher, naunawaan niya kaya yung kalagayan ng ating kababayan na mahirap, o sarili niya lang yung tinatanggol niya dahil hindi niya lang nagustuhan? Hindi ka naman ate pinipilit ni Diwata na pumunta dyan. Ikaw kusa lumapit kay Diwata at pumunta dyan. At pagtapos mo kumain na punong-puno yung bunganga mo, tapos mo kain, kuda ka ng kuda dahil busog ka na sa pagkain mo sa parisan nila Diwata. Di ba? Okay, sana kung binidyoan mo, pinicturan mo, at tinabi mo, ay hindi masarap. Kaso nakita ka sa thumbnail. Sarap na sarap mong kainin yung Diwata Paris Overload. So, sino ang sinungaling dito mga tangay? Ha? Si Diwata na nagbibigay lang ng saya at kabusugan sa ating mga babae mahirap? O si Ate Girl na mapanira ng pagkain at negosyo ni Diwata, mga tangay? Di ba? Tuloy natin. Sinasabi mo hindi maganda yung serve sa'yo ng tao ko. Dapat pagka ganyan may problema ka, diretso mo sa akin ha. Alright, ito. O, di ba? Sabi nga ni Diwata, may concern ka at may ano ka sa staff. Bakit hindi? Si Diwata na mismo. Bakit mo hindi i-direct kay Diwata na i-concern mo doon, isabihin mo doon kay Diwata na ganito yung staff, di ba? Bakit dinaan mo sa social media at siniraan mo yung pagkain na parisan na walang lasa? Ay, pinakatumbok doon. Doon ka sa staff ni Diwata, may sama ng loob. Bakit nandamay ka pa? Na may sinabi ka 1 hour yung pila mo, 2 hours, yung pagkain walang lasa. Yung pinakauli, pinaka-point, doon lang may sama ka lang sa pag-entertain lang staff ni Diwata. Si Diwata na mismo, bakit hindi mo siya hinanap? Nag-concern ka, ganito staff mo, ganito, oh. Diba? Para aksyonan ni Diwata. Dahil siya ang may-ari ng Diwata Paris Overload. Diba mga tangay? Dito mga tangay, si Diwata na mismo nagsabi, na bakit di ka maglapit sa akin, sabi ni Diwata. Hindi yung kukuka ka sa social media kasi hindi maganda tingnan. Para sa hindi talaga maganda tingnan. Kasi negosyo ni Diwata ang siniraan mo, Ate Girl. Pagkain. Pangit talaga. 'Di ba? Pwede mo naman puntahan si Diwata kung saan siya nagpahinga. Diwata, ganito yung staff mo, bastos. Para kausapin ni Diwata lahat ng mga staff niya na maging magalang sa customer. Kaso ang mali mo dito, Ate Girl, nagkuda ka sa social media. So ibig sabihin, gusto mong siraan yung pagkain ni Diwata at negosyo. Tama si Diwata, pwede ka maglapit sa kanya. Bakit ka nagkuda sa social media? Anong pakay mo? Gusto mong siraan pangalan ni Diwata sa negosyo niya. Diba? Real talk lang tayo mga tay. Tama ako mali? Tuloy natin. akin yan bilang isang may-ari. Sa sunod, yung mga pupunta dito, kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concern ka, gusto mo ako mag-improve pa, sabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ang solusyon. Alright, so dito, si Diwata na mismo, sino may concern, gusto may advice para ma-improve pa yung negosyo niya, welcome, sabi ni Diwata. Maglapit sa kanya, magbigay ng advice. Diba? Diba? Grabe si Diwata. Nagaano siya ng advice sa mga customer. Saan ka nakakita dito mga tay? May-ari, viral trending, pero nagpakumbaba pa. At kung may advice sa mga customer, pangdagdag niya ng strategy sa negosyo niya. Si Diwata lang mga tay, diba? Tuloy natin. Ako ng paraan. Hindi magugulat na lang ako, kumukuha ka na sa social media, sinasabi mo pa lahat, puro paninira. So, hindi marami talaga nagulat. Si Diwata na mismo nagulat. Kukak na lang sa social media. Pwede mo naman siyang kausapin. Napakasimpleng tao ni Diwata. Lahat ng mga customer mapapicture, pwede. So may concert ka, pwede mo kausapin si Diwata. Siya na mismo nagsabi. Di ba mga tangay? Ganda yan ugali mo, te. Sayang, social-sosyalan ka pa naman, pero hindi ako naniwala sa'yo. Yun, di ba mga tangay? So dito, putol na. So, nanginayang si Diwata, si kay ate, social-sosyalan. So, sayang, siyempre,
siyempre, nag-ano siya sa social media, maano rin yung pangalan niya. Diba? Buti nga, inaano yung video, tinakpan. Ay paano na lang kung hindi natakpan, hindi napahiya yung pagkatao mo, ate. Dahan-dahan ka lang din, di ba? Siyempre, iba yung kinalaban mo, si Diwata, trending. Magkaroon niya ng defender. Tulad ko, magkaroon ng defender para ipaliwanag, di ba? Dahil, hindi, siniraan mo yung negosyo ni Diwata pati pagkatao ni Diwata. Si Diwata na mismo nagsabi, kung may concern ka, pwede kang lumapit. Pwede kang lumapit at ibigay mong concern mo para ma-improve ni Diwata yung negosyo niya, yung concern mo. Hindi ka pinilit na Diwata na pumunta sa kanya na pinilit magkain. Di ba, mga tangay? Ikaw ang pumunta kay Diwata na pumunta dyan at matry yung pagkain nila Diwata. Di ba? Imbes magalit si Diwata sa'yo, inadvisean ka pa. Sinabihan na, kung may concern ka, pwede mo naman hanapin siya at bigyan ng advice para idagdag niya sa business strategy niya para sa improvement, di ba mga tangay? Di ba? Napaka-humble ni Diwata. At maganda ito, maging halimbawa, di ba? At maging awareness ito sa ibang nagapunta dyan. Hindi basta-basta kapag magkuda sa social media, ay si Diwata ay welcome kung anong suggestion ng mga customer, kung ano ang kulang. Pwede nyo. Kasi yung magkuda, kawawa, masisira lang yung pangalan nyo. Tapos ito, inano nyo si Diwata na sanay na sanay yan, galing sa hirap. Sabi niya, sanay na ako, kahit magbagsak ako, sanay na ako maging mahirap. Sabi nga ni Diwata, matangay. Diba? Diba? Alright mga tay, kayo na lang magagusga dyan. At ito, at paglilinaw at sinupalpal ni Diwata, isang basher na si ate na kuda ng kuda. So sino ang pahiya? Si Diwata? Wiko ate girl, di ba? Alright mga tanga, yan lang nag-reaction ko. Paglilinaw ni Diwata at sinupalpal, sinagot ang basher ni Diwata. So hindi mawawala sa social media, trending si Diwata. Patuloy yung mga yan, mga basher hanggat sumisikat isang tao tulad ni Diwata, mag-improve. Alright mga tagay, kayo na lang mahusga dyan. At paglilinaw ni Diwata, sana malinaw ate girl kung mag-ano ka pa, kuda ka ng kuda, ay naku, masisira yung pangalan mo at reputasyon mo. Dahil siyempre hindi rin papayag si Diwata na siraan mo yung negosyo niya, di ba mga tagay? Alright mga tagay, lang reaction ko. Kung nagustuhan mo tagay, panoorin nyo ulit, like and share natin, i-share at mag-like, comment ka na sa channel ko, Katangay PLC, para updated ka pa sa mga next reaction ko, pag-reaction sa mga pagkain at nangyayari sa mundo ni Diwata Pares Overload, mga tangay. See you sa next reaction ko, mga tangay. Samahan nyo ko at maraming salamat mga tay sa panonood at lagi tayong mag-ingat. Adios.